Umatras na si Vice President Jejomar Binay sa nakakasanang debate nila ni Senador Antonio Trillanes sa November 27. Ayaw daw kasi ni Binay na tila pinalalabas si Trillanes na hindi raw patas ang magiging debate dahil isa ring abogado ang pangalawang pangulo. Si Trillanes naman inaasahan na raw ang pag-urong ni Binay. Dagdag pa ng senador na sira ang kredibilidad ni Binay sa pag-atras niya sa debating siya rin naman ang naghamon. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, at sinabi nga sa atin ni Vice President Jejomar Binay na hindi niya nagustuhan ang pahayag na ito ni Senador Antonio Trillanes IV na nakakalamang si VP Binay sa debate dahil abogado ito. Sabi ni Binay, tila raw pinalalabas ni Trillanes na hindi patas ang laban kapag sila ay nagharap sa debate sa November 27. Ayon na kay Binay, ngayong umaga lang nabuo ang kanyang desisyon matapos hinga ng reaksyon ng media tungkol sa naunang pahayag ni Trillanes. Narito po ang pahayag ni Vice President Binay. Sir, masasabi po ba na tuloy ang debate sa November 27? Hindi na, ayoko na. Ayoko na nga ng ganun. Dahil sa lumalabas doon, mapang-api ko, sinasamantala ko yung advantage ko, if ever I have an advantage. Ang advantage ko lang dito, dapat mag-uusap kami sa totoo lang. Pag-uusapan namin facts. Kaya baka po ang sasabihin naman po kayo umatras kayo. Ay, hindi ito. Harapan tayo, wala tayong prepared questions, walang ano. Ayoko naman nung hindi pa nag-uumpisa, parang pagkatapos ng usapan, sinabi ko na walang mga ano pangit naman yun. Para bang inaapi ko, sinasamantala ko siya. Rafi, ayon kay Binay ay hindi niya nabasa sa dyaryo o napanood sa TV ang pahayag na iyan ni Trillanes. Ang pahayag kasi ni Trillanes ay sinasabi niyang nakakalamang si Binay dahil ito ay abogado samantalang siya ay sundalo. Ang kanyang background ganun naman ay kanya daw pagsusumikapan at paghahandaan yung parating na debate. At ayon kay Binay, narinig lang niya sa ibang tao ang pahayag na ito ni Trillanes at sa tingin niya ay hindi maganda na hindi pa man nagsisimula ay may ganito na itong pahayag. Sa panayam na yan ng media ay sinabi rin nitong si Binay na as of last night ay buo pa yung kanyang desisyon na siya ay humarap sa debate at katunayan ngayong araw daw sana ay may meeting pa siya with the members noong mga team na itinadala niya para kausapin ang kilusang o kapisana ng mga broadcast ng Pilipinas na siyang sponsor nitong debate. Pero ngayong umaga raw ay nagdesisyon na siya at ito ay final na hindi na siya haharap sa debate nila ni Trillanes. Ang panayam po na iyan ay naganap dahil siya ay nagpunta sa Philippine Marines Headquarters, siya ay naglakad kasama ng mga sundalo ng Marines at siya rin ay kinantahan ng birthday song dahil 72nd birthday po ng President at siya rin ay inalayan ng cake ng mga sundalo ng Philippine Marines. Yan muna ang pinakahuling ulat. Rafi, Connie. Sandra, lumalabas ba na dun sa pahayag nitong si Vice President Binay sa kanyang pag-atras, yung kapakanan pa ni Senadora Trillanes, yung kanyang ipinupunto at naisip para umatras siya dito sa nakatakdasan ng debate nila, Sandra? Ang paulit-ulit niyang sinabi, Rafi, ay ayaw daw niyang lumabas pa na siya ay mapang-api o ng dedehado sa kanilang pagharap ni Senator Trillanes. At yan nga daw ay nagmumula doon sa naunang pahayag ni Trillanes na may advantage itong si Vice President sa debate dahil siya ay isang abogado. Rafi? Linawin ko lang, Sandra, na magpapadala ang kampo ni Binay ng formal letter sa KBP para sabihing called off na itong debate. Rafi, kausap ko nga lang ngayon lamang din si KBP President Herman Basbanyo at sinabi niya na wala pang formal notice sa kanila ang opisina ng Vice President. And in fact, last night daw ay meron pa silang usapan nung
mga representatives ni Vice President na sila ay magmi-meeting pa within the week para nga sa mga paghahanda para dyan sa debate na yan. So sila ay nag-aabang lang din ng formal notice mula sa office ng Vice President, Rafi. Yes, Sandra, ito lang ang tanong ko rin dyan, ano? Initially kasi talagang matapang din niya sinasabi na hindi niya kailangan paghandaan itong debate na ito dahil mga luma ng mga akusasyon ang ibabato naman sa kanya. Hindi ba nabanggit man lang? Kasi parang it's hard for me, personally, to believe na yun talaga lang ang naging rason. Pwede siguro maging rason pa yung pamilya niya dahil ayaw ng pamilya niya initially and they're very, very vocal. Wala ba siyang nabanggit na nakaapekto rin sa kanyang desisyon sa pag-atras niya yung kanyang mismong pagtutol ng kanyang pamilya? Tama ka, Connie, kasi talagang aminado, like for example, yung kanyang anak, na si Senadora Nancy Binay, talagang sinabi niya against siya doon. At bukod dyan kay Senator Binay, may iba pang mga malalapit na nakapaligid kay VP Binay na tutol din sa kanyang pagharap sa debate. Pero kanina sa aming panayam, nung tanungin namin siya na kung may kinalaman din ito doon sa mga paniwala ng mga nakapaligid sa kanya na dapat ay hindi siya umarap sa debate. Tinatanggi niya yun, na talaga daw ang kanyang desisyon na to ay dahil doon sa mga naunang pahayag ni Trillanes. At ma-share ko lang din po meron din siyang statement naman kanina na nabanggit niya na kung tutuusin, wala rin naman daw siyang mapapala doon sa debate dahil earlier nakapagpaliwanag na rin naman daw siya at paulit-ulit na lamang daw yung kanyang paliwanag. Although sabi rin niya, magandang venue nga daw sana yung debate to further explain ang kanyang posisyon. Kaya lamang sa tingin niya ay hindi siya natuwa at hindi niya nagustuhan yung pahayag ni Senador Trillanes. Connie? Sandra, tanong mo rin ba kung paano nga ba niya sasalagin kaya ito, no? Kasi marami nang nag-expect, marami nang nag-aabang, lahat tayo, hindi ba? At pihado dahil sa kanyang pagbabagong isip, di ba? Ay marami ang talagang nadismaya dahil parang hindi mismo niya masasagot na inaasam din naman ng taong bayan na nagkakaroon din ng question doon sa kanyang estado ngayon because of all this mga investigasyon laban sa kanya. Ano bang plano daw niya? Paano niya sasalagin ito kaya, Sandra? Ayun, kaya nga, natanong siya, ilang beses din na parang kasi baka lumabas, umatras siya. Parang hindi niya itinuloy, considering ko rin na siya yung naghamon nito. At true enough, ay meron na nga kasunod kaagad na pahayag si Senador Trillanes na parang tingin niya talagang kumbaga na umatras lang talaga itong si Senator o si Vice President Binay. Ganun pa man, sa tanong na iyan, ang ayaw ng direktang i-address pa ni Vice President Binay. Sinasabi niya, bahala na yung tao kung anong iisipin nila. Siya lang daw ay nagre-react lamang at ito daw ay offshoot lamang ng naunang pahayag ni Senador Trillanes. Alright, ito huling tanong na mula sa akin, Sandra. Yung sinasabi kasi ni Senador Trillanes, meron siyang ilalabas na bagong mga ebidensya doon sa kanilang debate. At may mga ilan din tayong mga kababayan na nakikita natin sa text messages na ang sinasabi nila, ito daw ang maaring isang naging rason kung bakit aatras din itong si Vice President Jejomar Binay dahil nga daw doon sa maaring pasabog na ilalabas sa kanya nitong si Senador Trillanes. Meron ba tayong reaksyon mula doon kay Vice President ukol dito? Oo, Connie, medyo maingat siya sa pagsagot sa mga ganyang punto kasi kanina nga talagang parang syempre sa pagtatanong din ng mga kawani ng media kanina ay parang nais din namin malaman kung meron pang mas malalim na pinanggagalingan ang desisyon na ito ni Vice President Binay, pero ang kanyang claim, ang kanyang pahayag kanina ay talagang bunsod lamang ito ng niya ay hindi niya nagustuhan ang statement ni Senator Trillanes na hindi patas yung magiging paghaharap nila sa debate sa November 27. Connie? Alright, maraming salamat, Sandra Aguinaldo.